Hallelujah. Altogether, I will ask the Father, and he will give you another advocate to be with you always. Hallelujah. 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 The Lord be with you. And with your spirit, A reading from the Holy Gospel according to John. glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I have much more to tell you, but you cannot bear it now. But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all truth. He will not speak on his own, but he will speak what he hears, and will declare to you the things that are coming. He will glorify me, because he will take from what is mine and declare it to you. Everything that the Father has is mine. For this reason, I told you that he will take from what is mine and declare it to you. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good afternoon, everyone. Cardinal Ambo David once said, the generation today is what we call the scanning generation. The scanning generation. You just scan, but you do not read. Parang katulad lang ito ng paghawak ng remote control. Pindot dito, pindot doon, walang nasisimulan, walang natatapos. Scanning generation. Hindi rin ito malayo sa sinasabi ngayon ng Department of Education. May mga ibang estudyante, they graduated, unfortunately, functional illiterate. Nakakabasa, pero hindi nakakaunawa. And this is happening. And because of this, my friends, the tendency is, pakikinggan mo ang sinasabi ng marami, at hindi mo na alam ngayon kung ano ang tunay na katotohanan. The truth. Ano nga ba talaga ang totoo? Dahil marami ang nakikisawsaw pero hindi bumababad. This coming Sunday, we are about to celebrate Ascension Sunday. Aakyat si Jesus sa langit. And if you will observe the readings this week, actually, last week pa, it is all about farewell. Mga bilin ng ating Panginoon bago siya umakyat sa langit. And I want to believe si Jesus ay nag-aalinlangan. Si Jesus ay may takot din para sa mga alagad, para sa kanyang mga disipulo. Kasi sabi nga nila, when the cat is away, the mouse will play. Aakyat si Jesus. Sa palagay ninyo, walang magkiklaim na ako ang bagong Jesus. Ako ang Diyos. Ako lang dapat ninyong sundin. Meron at meron yan. In our first reading from the Acts of the Apostles, makikita natin si Pablo na pumunta sa Athens at nakita niya ang iba't ibang mga imahen. At ang mga imahen na ito ay mga Diyos-Diyosa ng iba't ibang lugar. And there, he found
one, a pedestal, nang nakalagay ay the unknown God. And Paul said, itong Diyos na ito yung Diyos na hindi ninyo kilala. Itong Diyos na ito, siya ang lumikha ng lahat. Itong Diyos na ito, ang Diyos na ibinigay ang lahat, hindi lang ganito, kundi ibinigay niya ang lahat. Pati ang kanyang buhay. Ito yung katotohanan. Pero ito nga ba ang pinanghahawakan ng marami? Because nowadays, umiikot ang buhay ng tao sa 3 P. Anong 3 P? Parangal, posisyon, at ang pinakakilala ay ang pera. Ginudiyos na itong 3 ito. Katatapos lang po ng eleksyon, may mga iba pa nga handang pumatay para lang magkaroon ng posisyon. You know, my friends, I just came from the Diocese of Cabanatuan and I just arrived. Sa totoo lang, magwa 1 week pa lang po ako dito sa Archdiocese of Manila. Welcome back to me. 4 years na po akong nawala. Nando po ako sa Diocese of Cabanatuan. Anyway, nalungkot lang po ako. The day before the election, may nagpasabog ng barangay hall. No? And I believe some of you, no, napanood ito sa balita. Imagine, just for the position, handang pumatay. Diyos ang 3 ito. Kung kaya't sinasabi ni Jesus, no, listen, sabi niya dito, I have much more to tell you, but you cannot bear it now. But when He comes, the Spirit of truth, He will guide you to all truth. Jesus is reminding us kung sino lang dapat ang ating pakinggan. Siya'y walang iba, kundi ang Diyos, ang Espiritu Santo. My friends, sino nga ba talaga ang ating pakikinggan? Marami ang nanloloko sa panahon natin ngayon. Marami ang scammer. Sa totoo lang po, aaminin ko sa inyo. Kahit wala na po ako sa Diocese of Cabanatuan, 1 week pa lang po ako naririto, may mga iba na, Father, baka makahingi po ako ng tulong po sa inyo. Ay sige po, kung ano pong makakaya natin. No, lalong-lalo na yung mga kabataan na padadala sa mga hindi po nakakalam. Meron pong National Youth Day sa Bicol, sa Naga, no? Sa Caceres, dahil sa Caceres na po gagawin. Bakit ko po ito nasasabi sa inyo? Kasi nga po, meron po akong mga tinetext, hindi po lahat, no? Mga iilang malalapit na kaibigan, pero nakalagay doon, if you doubt, kasi may mga ibang scammer talaga, lagi ko sinusulat, you just can call me. Please call me or text me kung ako talaga ito. No? Kasi alam po ninyo, may 2 yata ako, 3 scammer. No? Kaya po ganoon. I remember, may tinulungan po tayo doon sa Diocese of Cabanatuan. Kasi nasunog ang anak niya, literally. Awang-awa po tayo. Binigyan po natin siya ng tulong kasi nadala sa ICU. Mabait ito, kilala ko ito. Alam niyo, the following day, may kumakatok sa kwarto ko. Father, ay, bakit po kayo naririto? Wala po kayo sa hospital. Natanggap po ba ninyo yung pinabigay ko po? Opo, Father, pero may natanggap po kasi akong message. Ay, ano po yung natanggap niyo? Nangangailangan po kayo ng tulong. Ha? Sino nagsabi? Ito nga ho Pina-Gcash po sa inyo. Alam niya po yung kung ano yung binibigay sa akin? Yung binigay kong tulong sa kanya. Nabigla ako. Kailan yan nangyari? Kagabi lang po. Tinext niyo ako. Hindi po ako yan. Scammer po yan. You get my point? May mga iba,
uhot-hutan ka for their gain. Kaya nga'y sinasabi ng Panginoon, seek for the truth. Seek for the truth. Kung kahit mga ginigiliw kong mga kapatid, we ask ourselves now, kasama ba tayo dun sa sinasabi ni Cardinal Ambo David, scanning generation? We just scan? Nakikisawsaw lang ba? Or we are seeking the truth? Amen.